Ang maritime industry, isa sa pinapangarap ng karamihan ang makapagtrabaho sa barko. Pero bakit nga ba maraming Pilipino ang nagbabakasakaling makapasok sa industriyang ito? Bukod sa binibigyan ka nito ng oportunidad na malibot ang mundo ng libre, papuntahan ang lugar na dati mo lang pinapangarap. Dagdag pa dyan ang mga pagkain sa barko mo lang matitikman. Iba't ibang putahe na inahain na ikaw na mismo magsasawa. Hindi nga rin naman may tatanggi na maganda ang bigayan ng dolyar sa industriyang ito. Ayon sa tala, ang Pilipinas ang pinakamalaking supplier na seafarer sa maritime industry, na umabot na nga sa 2 milyon ang kabuuang bilang ng overseas Filipino workers. Pero sa likod ng lahat ng yan, meron ako isang katanungan para sa lahat na karamihan ay iisa lang ang sagot. Sir, pagbabargain mo ba anak mo? Sa palagay ko, hindi. Nung unang mahirap ang pagbabari ko, maraming mga struggles. Okay na ako na hindi siya pumagbarko. Hindi na lang siguro kasi mahirap magbarko. Marami ding mga negative na nangyayari dito. Tsaka baka di niya kayanin yung pressure ng work dito. Para sa akin, hindi ba rin? Naranasan ko na mahirap kasi dito eh. Kaya ayoko matulog sa maganda dito, siyempre, makakapasal tayo kung saan. Pero basta ayoko pag ano yung ano ko. Hindi. Bakit naman? Sa tingin mo? Mahirap. Ayaw ko iparanas yung kahit ano, yung hirap ko dito. Yung stress, pagod, yung kulang sa pahinga. I don't like it. Siyempre, ayoko. Ayoko siguro. Hindi na. Para sa akin, hindi. Kasi mahirap. Ayoko. Ayoko, siguro hindi. Kung magbabarko yung anak ko, di na siguro papagod dito. Isang marahil sa dahilan ang mabigat na trabaho sa barko na umaabot hanggang 10 hanggang 12 oras na araw-araw mong gagawin ng paulit-ulit sa buong kontrato mo. Hindi siya madali kung tutusin. Hindi kasi sa lahat ng oras ay di maalo ng dagat. Hindi rin madalas wala kang pakiramdam na iniinda. Hindi rin sa lahat ng oras ay nakakain ka sa tamang oras dahil sa puputol-putol na oras ng trabaho. Kaya wala kaming choice kundi pahinga na lang kapag pagod na. Ganun yata talaga pag may pangarap ka. Lalaban mo pag kaya mo pa. Ipapahinga mo pag pagod ka na. Hey, buenas tardes, Espanya. Kapag nakadaong kami sa isang bansa, malabas kami sa open deck para lumanghap ng sariwang hangin. Isa to sa paraan namin para huminga sa magulong mundo sa loob ng barko. Kapag may free time naman, minsan tumatambay kami sa kruha para maglibang-libang, katulad ng paglalaro ng PlayStation, pagbibilyar, at kung ano-ano pang pwedeng pampalipas oras. At dahil nga Pinoy tayo, mawawala ba naman ang hilig natin sa paglalaro ng basketball? Meron nga palang baligo yung SWC mga par. So maglalaro kami ng mga Sina Boys. Sina Boys! Sina Boys! Yeah. So happy na kami. Go! Ito yung mga kampi natin mga sir. Si paring Christopher, si paring Froilan. Kasi paring Francis! Paring Francis! Ice player namin. Ice player! Milo best namin. Nga pala itong pa-tournament to ng barko. So, okay naman kami maglaro dito. Wala namang problema. May permit naman. So, let's go! Pahinga muna tayo mga gar. Hingal kabayo na tayo. Kasi last naglaro tayo, may taon na rin. So, upo muna. Hey! So natapos na nga yung game at syempre, panalo tayo. Hindi rin nawawala sa amin ang paglabas sa kada port.
para mamasyal at kumain. Sino ba naman ayaw matikman ng kada putahe ng iba't ibang bansa? Yo, what's up mga gar? So lumabas nga tayo ngayon sa Espanya kasi port of natin ngayon. So usually ang mga port of dito is half day lang. So breakfast, then balik natin dinner. So mabilisan lang, kakain lang tayo tapos mag-wifi kasi mahal ang wifi sa barko. Let's go! Ano pa? Agar. Yo, napatpad na nga kami ng mga beach mga gar. So naghahanap lang kami natatambayan. Kasi since mahaba naman ang oras namin, so naisipan namin maglakad-lakad kaso hindi namin masyado kabisado dito. Patpad kami ng beach. Let's go! Mga isang oras na kami naglalakad. Picture muna sila dyan. Balik tayo mga gar. Mabilis lang tayo sa labas. Halos 2 oras lang. Kailangan natin matulog kasi may duty tayo mamaya ng alas 5. So tara. Habang naglalakad ako pabalik ng barko, biglang sumagi sa isip ko yung mga sagot ng mga kasama ko sa tanong ko sa vlog na to. Na kahit alam naming mahirap ang magbarko, pero bakit pa rin kami bumabalik? Nasa likod ng pagod at puyat, hampas ng alon at pangungulila, ay nakukuha pa rin naming ngumiti at maging masaya. Eto marahil na sa kada pagod at puyat, ay may pamilya kaming mapapakain na 3 beses sa isang araw. Na sa kada hirap na niraranas, ay may mga anak kaming alam naming giginahawang buhay at nag-aantay. Nakalimutan kong biglang Pinoy nga pala tayo. Mabali man ang sagwa na ginagamit natin sa pag-usat ay pipilitin natin abutin ang dulo ng destinasyon. Hampasin man ng alon ng buhay, hindi basta-basta tayo nagpapatinag. Liparin man ng hangin ng bagyo ang ating mga pangarap na binubuo, hindi tayo basta-basta bumibitaw. Hindi tayo agad sumusuko, bagkus lalo tayong pinapatibay ng mga ito. Kaya tara, patuloy nyo kaming samahan sa aming biyaheng dagat.